Kapag sinimulan kang ipagdiwang ng mundo, doon ka unang nawawala. Kaya may mga lalaking pinipiling umalis bago sila makulong sa palakpakan. Sa bawat panahon, may mga lalaking nabubuhay para sa papuri, mga taong inuuna ang palakpakan bago ang sarili. Pero may kakaibang grupo ng lalaki na hindi kailanman umaasa sa tunog ng paghanga. Hindi sila naghahanap ng spotlight, hindi rin nila iniipon ang mga tao para sabihing mabuti sila. At mas kapansin-pansin, sila ang uri na lumalayo kapag nagsisimula ng sumigaw ang mundo ng kanilang pangalan. Bakit? Dahil alam nila ang isang katotohanan na bihirang mapansin ng karamihan. Ang papuri ay hindi laging regalo. Minsan, ito ang pinakaunang anyo ng kontrol. Kapag ipinagdiriwang ka ng mga tao, hindi lang nila sinasabi na magaling ka. Sinusubukan din nilang sabihin kung sino ka dapat, kung paano ka dapat kumilos, at kung anong bersyon mo ang dapat manatili. At para sa isang lalaking lumalakad sa sarili niyang direksyon, iyon ang pinakamalaking panganib. Hindi siya takot mahalin, hindi siya takot purihin, ngunit alam niyang ang bawat palakpak ay may kasamang inaasahan. At ang mga inaasahang ito, kapag pinabayaan, unti-unting nagiging mga pader na humihigpit sa paligid ng kanyang kalayaan. Ito ang kwento ng lalaking hindi nabubuhay sa pagbubunyi. Lalaki na hindi nagtatayo ng sarili sa opinyon ng masa. Lalaki na alam na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang lumayo kahit gaano pa kaganda ang entablado. At sa kwentong ito, malalaman mo kung bakit may mga lalaking mas pinipiling umalis habang pumapalakpak ang lahat at bakit ang pag-alis nila ay hindi pagtakas kundi isang deklarasyon ng tunay na kalayaan. Part 1. Kapag sobra ang papuri, nagsisimula ang pagbitaw. May mga lalaking hindi kailanman hinahabol ang pagdiriwang. Hindi nila kailangan ang mga palakpak para malaman ang halaga nila. Pero may isang uri ng lalaki, ang tahimik, matatag, malinaw ang direksyon na mas lalo pang lumalayo kapag sinisimulan na siyang sambahin ng marami. Sa tingin ng karamihan, ang pagdiriwang ay parang gantimpala. Pero sa kanya, ito ay paalala na kapag mas malakas ang palakpakan, mas mabilis ding nawawala ang kalayaan. Alam niya na habang mas pinupuri siya ng mga tao, mas marami silang hinihintay mula sa kanya. Mas marami silang inaasahan, mas gusto nilang manatili siya kung saan komportable sila, at mas sinusubukan nilang iguhit ang bersyon niya na gusto nilang makita. At bago pa iyon maging bitag, siya na mismo ang naglalakad palayo. Hindi dahil walang utang na loob, hindi dahil mayabang, kundi dahil nauunawaan niya ang presyong nakatago sa likod ng papuri. Sa bawat ang galing mo, may kasunod na sana manatili kang ganyan. Sa bawat idol ka namin, may nakabaong huwag kang magbago. At sa bawat palakpak ng tao, may mga pader na hindi mo agad nakikita. Para sa kanya, ang mga papuring walang preno ay hindi simpleng paggalang, kundi unti-unting pag-angkin. Nakita na niya noon pa, ang parehong bibig na nagbubunyi ay nagiging bibig na nagrereklamo kapag hindi mo na sila napapasaya. Ang parehong kamay na pumapalakpak ang mismong kamay na itutulak ka pababa kung hindi mo na sila kayang iangat. Kaya't mas pinipili niyang umalis kaysa manatili sa mundong pinagdiriwang siya, ngunit inaangkin din siya. Dahil malinaw sa kanya, kung saan ka sobra pinupuri, doon ka unang nawawala ang sarili. At para sa isang lalaking inuuna ang direksyon, disiplina at kalayaan higit sa lahat, hindi niya hahayaan ang mundo na tukuyin kung sino siya. Part 2. Kapag ang papuri ay nagiging paraan para ikaw ay ikahon. Karamihan sa mga lalaki ay iniisip na ang papuri ay tanda ng koneksyon. Iniisip nila na kapag may nagbunyi para sa kanila, iyon ay senyales ng pagkakaibigan, suporta o pagkakampi. Pero hindi ganoon ang basa niya. Hindi siya natatangay sa tunog ng mga salita. Pinapakinggan niya ang mga inaasahang kaakibat nito. Para sa karamihan, ang paghanga ay parang tulay. Para sa kanya, madalas itong pintuan papunta sa pagkakulong. Habang pinupuri ka ng mga tao, unti-unti nilang binubuo ang bersyon mo na gusto nilang manatili. Gusto nila ng taong predictable. Gusto nila ng taong hindi lalayo sa role na inilagay nila sa'yo. Kaya kapag ipinagmamalaki ka nila, hindi lang nila sinasabi na maganda ang ginagawa mo.
Sinasabi rin nilang manatili ka sa kung ano ang nakakatulong sa kanila. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang papuri ay may kondisyon. Kapag sumusunod ka sa bersyong gusto nila, mahal ka nila. Kapag lumayo ka, kahit bahagya, biglang nag-iiba ang tono. Ang mga dating papuri ay nagiging puna. Ang dating ang galing mo ay nagiging nagbago ka na. Sa mata ng mga tao, hindi mo karapat dapat mahalin kapag hindi mo na sila nasisilbi. Hindi nila aaminin ito ng direkta, pero ipinapakita nila ito sa bawat reaksyon nila kapag hindi mo ginawa ang gusto nila. At dahil nakita na niya ito ng maraming beses, hindi na siya nagpapaloko. Alam niyang sa likod ng papuri ay madalas may nakatagong mensahe. Manatili kang kapaki-pakinabang. Huwag kang lalayo sa imahe na gusto namin. Huwag mong palitan ang bersyon na nakasanayan namin. Hindi niya tinatanggap iyon. Hindi siya binuo para mag-entertain. Hindi siya nilikha para maging simbolo ng kaginhawaan ng iba. Hindi niya kailangan ang pangunawa ng mga tao para magpatuloy lumago. At dahil hawak niya ang katotohanan iyon, hindi siya kailanman nakabitin sa papuri. Tinatanaw niya ito mula sa malayo. Pinag-aaralan niya kung sino ang tunay at sino ang may sariling agenda. Pinapakinggan niya ang tono ng hangin, hindi ang lakas ng palakpak. At kapag naramdaman niyang ang papuri ay nagiging tali, kapag naramdaman niyang ang paghanga ay nagiging diktasyon, kapag naramdaman niyang ang idol ka namin ay nagiging manatili kang ganyan, lumilisan siya. Hindi siya natatakot matawag na suplado, mayabang, o hindi marunong tumanggap ng papuri. Dahil alam niya na ang taong sinasanay ng palakpakan ay unti-unting nagiging alipin ng entablado. Hindi niya hahayaang mangyari iyon sa kanya. Ang kanyang lakas ay hindi galing sa paghanga ng masa. Ang kanyang direksyon ay hindi sinusulat ng opinyon ng karamihan. Ang kanyang identidad ay hindi ipinapahiram sa sino mang gustong magdikta ng bersyon niya. Dahil para sa kanya, isang bagay ang malinaw. Hindi nila pinupuri kung sino ka. Pinupuri nila ang bersyon mo na may pakinabang sa kanila. At sa sandaling maramdaman niyang iyon na ang nangyayari, tumatayo siya, tumatalikod, at muling hinahanap ang lugar kung saan hindi siya kinokontrol ng mga mata at palakpak ng iba. Part 3. Bakit ang ginhawa ay isang tahimik na bitag-isa sa mga bagay na hindi napapansin ng karamihan ay ito. Ang pagdiriwang ng mundo ay laging may kasamang ginhawa. At ang ginhawa, kahit napakasarap sa pakiramdam, ay isa sa pinakamapanganib na lugar para sa isang lalaking gustong lumago. Kapag ipinagdiriwang ka ng tao, gusto ka nilang manatili. Gusto nila ng paulit-ulit na bersyon mo na nagbigay sa kanila ng inspirasyon, pag-asa o kaginhawahan. At habang inaangkin nila ang kwento mo, unti-unti kang napapasok sa lugar na hindi mo namamalayang kumakain sa iyo, ang pagiging komportable. Pero hindi siya lalaki na lumalago sa komportableng mundo. Hindi niya hinahayaan ang sarili na maging preso ng papuri. Sa tuwing naririnig niya ang mga salitang, "Dito ka lang, huwag ka nang magbago, ganyan ka lang lagi," hinararamdaman niya ang isang bagay na ayaw niyang maramdaman, ang unti-unting pagbagal ng apoy sa loob niya. Ang totoong pag-unlad ay may kasamang kilabot, may kasamang panganib, may kasamang pag-alis sa lugar kung saan napakadaling mabulok ng hindi mo namamalayan. Alam niya na ang isang kapaligirang sobrang humahanga sa iyo ay kadalasan ang parehong kapaligiran na ayaw kang lumampas sa kanila. Hindi dahil ayaw nilang magtagumpay ka, kundi dahil natatakot silang iwan mo sila kapag naging mas malaki ka pa. Kaya habang ang mundo ay gustong manatili siyang kwento ng inspirasyon, ang sarili naman niyang espiritu ay nagtutulak sa kanya na magbago, gumalaw at sumabak sa panibagong yugto. At kapag nararamdaman niyang ang lugar na kinatatayuan niya ay hindi na yugto ng paglago kundi pedestal na binabantayan ng mga mata, umaalis siya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam niyang ang pananatili ay magpapabagabag sa kanya ng mas malalim kaysa pag-alis. Sa totoo lang, ilang beses na niyang nakita ang pare-parehong eksena, mga lalaking dating malakas,
pero nang nakasanayan ang papuri, unti-unting naging simbolo ng nakaraan, hindi ng ebolusyon. Ayaw niyang mapunta roon, mas pipiliin niyang mabuhay sa daan na walang kasiguruhan kaysa manatili sa lugar na hindi na para sa kanya. Mas gusto niyang iwan ang isang komportabling mundo para buuin ang panibagong sarili kaysa mamatay ng dahan-dahan bilang bersyon ng nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit mali ang tingin ng marami. Akala nila ang pag-alis niya ay pagtataksil, pero sa totoo lang, iyon ay pagprotekta sa sarili. Dahil para sa kanya, ang masyadong matagal na pagtigil sa isang lugar, mentally, emotionally, spiritually, ay kung paano nagiging multo ang mga dating hari. At alam niya ang totoo, ang ginhawa ang lugar kung saan namamatay ang kadakilaan. Kaya bago siya tumigil sa pag-unlad, siya mismo ang lumalakad palayo. Part 4. Ang tunay na paggalang ay hindi nakikita sa ingay. Sa maraming tao, ang lakas ng hiyawan ay akala nila senyales ng respeto, pero sa kanya, hindi yon sapat. Hindi niya kailanman ipinagpalit ang ingay para sa tunay na paggalang dahil alam niyang ang totoong respeto ay hindi nakikita sa dami ng palakpak kundi sa tahimik na katapatan ng mga taong hindi kailangang magpakitang gilas. Marami na siyang nakitang tao na todo puri sa harap, pero sa sandaling lumingon siya, nagiging ibang tao ang mga iyon. Sumasamba sa publiko, pero sumisira sa pribado. At kahit hindi nila ito sinasabi ng diretso, ramdam niya ang bigat ng pagkukunwari. Kaya hindi siya naakit sa mga papuri. Pinakikinggan niya ang katahimikan, hindi ang hiyawan. Dahil ang papuri ay madaling gawin, pero ang respeto, iyon ang bihira. Tinitingnan niya ang paligid kapag may nagdiriwang sa kanya. Pinagmamasdan niya sino ang tunay na humahanga, sino ang nakikiayon lang dahil sikat siya ngayon, sino ang nakangiti pero handang bumaling kapag may nangyaring mali. Habang masingko ang ilaw, mas malinaw niya itong nakikita. Kaya bago pa siya sanayin ng palakpakan, bago pa siya maging komportable sa ingay, bago pa siya sumayaw sa tugtog ng paghanga ng iba, naglalakad siya palayo, hindi dahil suplado siya, hindi dahil mataas ang tingin niya sa sarili, kundi dahil alam niyang ang tunay na paggalang ay hindi nanghihingi. Hindi ito bumubulong ng mga utos. Hindi ito nagtatayo ng pedestal para kontrolin ang galaw mo. Ang tunay na paggalang ay tahimik. Hindi ito nangangailangan ng entablado, hindi kailangan ng spotlight, at hindi nito sinusubukan iukit ang pagkatao niya ayon sa kagustuhan ng iba. At sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ang mas totoo. Ito ang prinsipyo niya. Mas pipiliin niyang maglakad mag-isa sa gitna ng bagyo kaysa manatili sa piling ng mga taong minamahal lang siya kapag convenient para sa kanila. At kapag alam na niyang naiintindihan niya na ang totoong intensyon ng mga tao, kapag malinaw na sa kanya kung sino ang tapat at sino ang oportunista, hindi na niya kailangan pang magpaliwanag. Tumatalikod siya, tahimik, matatag at hindi natatakot na mawala sa paningin ng mundo. Dahil para sa isang lalaki na inuuna ang prinsipyo kaysa papuri, isang bagay ang malinaw, hindi niya kailangan ang palakpakan. Ang kailangan niya ay integridad at hindi niya iyon isusugal kahit katumbas pa nito ang pagiging paborito ng lahat. Part 5. Bakit ang pagiging kailangan ay isang maingat na pagkukunwari sa paningin ng karamihan? Ang pagiging kailangan ng iba ay parang papuri. Para bang ipinapakita nito na mahalaga ka, matatag ka at hindi sila mabubuhay nang wala ka. Pero para sa kanya, hindi ito magandang bagay. Isa itong pulang ilaw na dapat pag-ingatan. Alam niya na ang mga tao, kapag nangangailangan sa iyo, bihira iyong tungkol sa pagmamahal. Kadalasan, ito ay tungkol sa pag-angkin. Ginagawa ka nilang haligi, ginagawa ka nilang sandalan. At sa una, nakakaangat ito sa pakiramdam. Pero kapag tumagal, mararamdaman mo ang bigat. Dahil sa sandaling maging normal sa kanila na ikaw ang nagbubuhat ng lahat, hindi na iyon tawag ng paggalang. Iyon ay pagiging pag-aari. Hindi niya hinahayaan na mangyari iyon. Natuto na siya. Ang lalaking hinahayaan maging sentro ng problema ng iba ay unti-unting ginagawang solusyon sa bawat bagay hanggang sa siya mismo ang maubos.
At kapag hindi mo na kayang magbigay, ang parehong taong umaasa sa iyo ay silang una ring mawawala o maninisi. Ganito ang karanasan niya. Sa simula, tinatawag ka nilang matatag. Sa huli, tinatawag ka nilang dahilan ng pagkadapa nila. Kaya bago pa mangyari iyon, lumalayo siya. Hindi dahil malamig siya. Hindi dahil walang pakialam. Kundi dahil alam niyang ang pagiging kailangan ay madalas humahantong sa pagiging disposable. Kapag hindi na sila umaasa sa iyo, hahanapin nila ang iba. At ikaw, kahit ibinigay mo ang lahat, iiwan nilang pagod, ubos at walang lakas. Kaya mas pinipili niya ang paglayo habang kaya niya pa maglakad ng matatag kaysa umabot sa puntong kailangan niyang tumakas dahil nalulunod na siya sa hinihingi ng iba. Dahil naiintindihan niya ang masakit pero totoo na prinsipyo. Ang taong hinahayaan mong umasa sa iyo ng sobra ay siya ring taong sisira sa iyo kapag hindi mo na sila kayang buhatin. Ang kalayaan niya, ang pinoprotektahan niya, hindi dahil makasarili siya, kundi dahil alam niya na kapag nawala ang sarili niyang lakas, wala rin siyang maibibigay sa mundong hindi tumitigil sa paghingi. Mas pipiliin niyang hindi maintindihan kaysa masaktan dahil sa pananatili. Mas pipiliin niyang maging malayo kaysa maging sakripisyo para sa kaginhawahan ng iba. At sa bawat pag-alis niya, malinaw ang dahilan. Hindi siya tatanggap ng pagmamahal na nakaangkla sa pagdepende. Gusto niya ng paggalang na hindi kumakain sa kanyang lakas. Part 6. Kapag ang papuri ay unti-unting nagiging inggit, may kakaibang bagay na matagal na niyang napansin. Sa simula, ipinagdiriwang ng mundo ang kakaiba. Pinupuri nila ang tapang mo, ang talino mo, ang lakas mo. Pero kapag nagsimula ka ng tumaas ng mas mataas kaysa sa inaasahan nila, biglang nagbabago ang ihip ng hangin, ang papuri. Unti-unti itong nagiging question. Ang paghanga, nagiging pagdududa. Ang dating ang galing mo ay nagiging mayabang ka na. At hindi ito dahil nagbago ka. Ito'y dahil ang pag-angat mo ay nagsisimula ng lumabas sa komportableng mundo nila. Sa karanasan niya, pare-pareho ang pattern. Habang umaangat ka, nagbubunyi sila. Habang lumalayo ka sa dating antas nila, naglalakad silang palayo sa'yo. Bakit? Dahil ang tunay na dahilan ng paghanga nila ay hindi ang pagkatao mo, kundi ang version mo na hindi pa nakakaistorbo sa kanilang ego. Ngunit kapag nagiging malinaw na ang lakas mo ay hindi na para lamang sa kanilang inspirasyon, kapag ang pag-angat mo ay naglalantad ng sarili nilang kakulangan, hindi na sila komportable. Nagsisimula silang magtanong, magkwento sa likod mo, maghanap ng butas. Ang katahimikan mo nagiging pagbabago, ang paglayo mo nagiging pagmamalaki, ang kalayaan mo nagiging pagtalikod. Samantalang ang totoo, hindi mo sila iniwan. Hindi lang sila handa sa bersyon mo na lumampas sa limitasyon nila. At dahil sanay na siya sa cycle na ito, hindi na niya inuubos ang oras sa pagpapaliwanag. Hindi siya nakikipagtalo. Hindi siya sumusubok na baguhin ang opinyon nila. Hindi siya lumilingon upang kumbinsihin silang tama ang ginagawa niya. Kapag nakita niyang ang papuri ay nagiging pabigat, lumalakad siya ng tahimik. Dahil alam niyang kapag pinilit niyang manatili sa lugar na hindi na nakakayanan ang pagtaas niya, siya mismo ang babagsak. At iyon ang huling bagay na hahayaan niya. Ang mundo ay ipinagdiriwang ka habang pasok ka sa kanilang kwento. Pero sa sandaling gumawa ka ng sarili mong kwento, doon sila nagiging kaaway ng pagbabago mo. Hindi niya ipagpapalit ang paglago para sa validasyon. Hindi niya isasakripisyo ang direksyon para sa pakikisama. Hindi niya pipigilan ang pag-angat para panatilihin silang komportable. Kung kailangan niyang iwan ang ingay para ituloy ang pag-akyat, gagawin niya. Dahil malinaw sa kanya, ang papuri ay pansamantala. Pero ang paglago, iyon ang tunay na pamana. Part 7. Bakit hindi siya nagtitiwala sa grupo ng mga taong naghahanap ng bayani? May isang bagay na matagal nang malinaw sa kanya. Ang grupo ng mga taong humihiyaw para sa isang bayani ay bihirang gusto talaga ng leader. Ang gusto nila ay simbolo. Gusto nila ng taong maaari nilang i-project-an ng pantasya. Gusto nila ng lalaking pwede nilang sambahin para hindi nila harapin ang sarili nilang kakulangan. Gusto nila ng figurang pwede nilang purihin kapag kailangan nila ng inspirasyon at pwede rin nilang sisihin kapag hindi tumugma sa inaasahan nila. Nakita na niya ito ng paulit-ulit.
Kaya kapag nagbibigay ka sa kanila ng kwento, iniangat ka nila. Kapag hindi mo na kayang isalba ang mundo nila, ikaw din ang unang itatapon. Hindi sila naghahanap ng katotohanan, naghahanap sila ng imahe na nagpaparamdam sa kanila na sila ay ligtas kahit hindi sila gumagalaw. At dahil naunawaan niya ito ng malalim, hindi siya pumapayag na ilagay sa pedestal. Ang pedestal ay parang trono, pero totoo, ito ay entablado na may bitag. Ang taas nito ay hindi binabawi ng respeto. Binabawi ito ng inaasahan. Kapag sinimulan siyang tingnan ng mga tao bilang simbolo, alam niyang malapit na ang panganib. Dahil ang sino mang itinataas ng sobra ay mabilis ding ibinabagsak kapag hindi na sumunod sa script nila. Kaya sa halip na maging bayani sa kwento nila, mas pinipili niyang maging totoo sa sarili niyang kwento. Ayaw niya ng titulo na binibigay ng masa. Ayaw niya ng pagsambang nakapatong sa ilusyon. At higit sa lahat, ayaw niyang maging sakripisyo sa pananaw ng mga taong ayaw umangat. Kaya bago pa nila siya gawing tagapagligtas, siya na mismo ang bumababa. Bago pa nila siya idikit sa ideal na hindi naman kanya, lumalayo na siya. Bago pa nila ipilit kung paano dapat siya umasta, binabasag na niya ang pedestal. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mas malakas siya kaysa sa nakasanayan nilang idol na kayang kontrolin ng dami ng tao. Para sa kanya, sapat na ang isang prinsipyo. Mas mabuti nang maging kontrabida sa kwento nila kaysa maging bihag ng kanilang papuri dahil alam niya, hindi ka mahal ng grupo. Mahal nila ang ilusyon na ginagawa mo para sa kanila at sa sandaling mawala ang ilusyon, mawawala rin ang pagmamahal. Kaya mas pinipili niyang maglakad ng mag-isa, hindi dahil galit siya sa mundo, kundi dahil mas gusto niyang manatiling buo ang totoong sarili kaysa maging perpektong imahe para sa mata ng iba. Part 8. Bakit ang sobra-sobrang pagmamahal ay nagpapahina sa lobo isa sa mga bagay na hindi sinasabi ng mundo ay ito? Kapag masyado kang minamahal ng maraming tao, unti-unti kang nagiging mahina. Hindi dahil mali ang pagmamahal nila, kundi dahil ang labis na pag-aalaga ay nagiging unan na sumasalo sa lahat ng pagkakamali mo hanggang mawalan ka ng gutom, disiplina at pagnanais na lumago. Naranasan na niya ito kapag nagustuhan siya ng maraming tao, kapag naging paborito siya, napapansin niyang unti-unti siyang nagiging komportable. At alam niyang ang komportableng mundo ay hindi lugar para sa isang lalaking lumalakad para sa misyon, hindi para sa atensyon. Kapag sinimulang iasa sa kanya ng mga tao ang lahat, kapag sinimulang ipagdiwang ang bawat maliit niyang galaw, kapag sinimulang i-idolize ang bawat salita niya, nararamdaman niya ang isang bagay na ayaw niyang maramdaman, ang pagkawala ng gutom, ang pagnanais na maging mas mabuti, ang disiplina na dati ay natural, ang apoy na nagpapagalaw sa kanya. Unti-unting nababawasan iyon kapag sobrang hinahangaan siya. Kaya sa halip na maging komportable sa pagmamahal ng mundo, mas pinipili niyang lumayo bago pa ito magdulot ng pagkabansot. Hindi dahil takot siyang mahalin, hindi dahil mayabang, kundi dahil alam niyang kapag masyadong mababa ang panganib, walang panibagong lakas na nabubuo. Kapag sobra kang tinatanggap, wala nang nagtutulak sa'yo. Kapag sobra kang sinusuportahan, wala nang hamon na magtatayo sa'yo. Kapag sobra kang pinupuri, hindi mo na nakikitang kailangan mong umangat pa. At alam niyang iyon ang diretsyong daan papunta sa pagkasira. Kaya bago siya maging mahuhulaan, bago siya maging produkto ng expectations ng tao, bago mawala ang gutom na nagpahubog sa kanya, siya mismo ang lumalayo. Pinipilit niyang sumabak sa panibagong kapaligiran. Pinipilit niyang maghanap ng lugar na hindi siya kilala. Pinipilit niyang ilagay ang sarili kung saan kailangan niyang magsikap muli. Dahil alam niya, walang tumutubo sa lupa na sobrang lambot at walang lumalakas sa mundong sobra ang papuri. O ang mundo ay gustong yakapin ka, pero ang mga yakap na yon kapag sobra ay nagiging tali na pumipigil sa paglipad mo. Kaya mas pinipili niyang bitawan ang pagmamahal na sobra para hindi niya makalimutan kung sino siya bago pa siya mahalin ng lahat. Sa huli, malinaw sa kanya, ang lobo na nasanay sa pag-aalaga ay nagiging aso. At hindi siya ipinanganak para maging aso.